I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan, kumusta po kayo? But anyway guys, meron tayong upload videos, updates. Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Ayan, today is July 8. Hindi mali. July 9 pala. 2025. Agay. Nakita nyo guys, mayroon tayong upload videos. Ayan na naman po tayo Talaga naman, hindi talaga nakakalusot. Itong mga salot na ito, mga kababayan. Logi negosyo, mga beswa, logi. Pag Marcos ang nakaupo, laging logi negosyo ng mga sindikato, mga bes. Kudos naman kay sa, guys, kay NBI Director Santiago. Sir, saludo kami sa iyo, magaling ka talaga. Dapat ito, pwede ito maging ombudsman, or DOJ Secretary. Well, anyway, para kompleto detalyado mga kababayan, basahin po natin ito. Okay? Sabi sa inyo matinik talaga yung administration, walang nakakalusot, mga smuggle na man, yung mga yung mga kontrabando, yung mga illegal na produkto, agay. Ito. Sabi dito mga kababayan, ayan. Ayan illegal na BIPs ba yan? Nasa Kote. National Bureau of Investigation, Director Jaime B. Santiago, present 30 million worth of unregistered ng BIP products at the NBI headquarters in Pasay City, July 8. Kahapon po yan, July 8, 2025. Following a raid by the NBI Special Task Force in Biñan City, Laguna, the operation led to the arrest of Kurt Lister, Simbahon Javier de Rampaton, and Romeo Cada for violating Republic Act 11900 and the Cybercrime Prevention Act of 2012 puto by ayan. Courtesy po ng The Manila Times ito, mga kababayan. Agay. Alam nyo guys, mas malakas ito sa sabi po doon sa mga nabasa ko, parang mas malakas itong vape kaysa sa cigarette. Oo, mas malakas daw ang nito Ay, ewan ko, bakit ganun? Dapat ito, pinagbawal ito. Lumabas na ito ngayon itong panahon na ito, itong generation na ito. Makikita mo yung ibang mga estudyante, mga kolehiyo guys, kahit mga high school, senior high, nagbibip sila. Kaya ingatan nyo yung mga kalusugan nyo. Kung panay bip-bip nyo, anak ko, sigurado mabip-bip kayo sa ospital. Sigurado yan, mga kababayan. Ayan, you see, mga bip kasi ito nasabat ng NBI. Kudos naman guys sa ating mga autoridad, ma-NBI man yan, ma-BOC, PNP, PCG, PDEA, ay sos Mario Joseph Santa Clara Marimar. Ayan ganyan bawal yan sa Marcos administration. So galing talaga ng manghuli. Iba talaga ang Marcos administration guys. laging lugi ang negosyo. Yung mga sindikato naloka So, di ba? Grabe itong mga past few days, months, matindi. Mga kontrabando pumapasok sa bansa, mga produkto. Sus Mariosep. Bantay sa lakay talaga ang ating mga otoridad. Ay saludo naman po sa atin. Saludo po tayo sa kanila, sa totoo lang. Ang galing talaga nila manghuli. Grabe, lalo na yung talagang pinuno nila, katulad ni NBI Director Santiago, ng si IDG, PNP, AFP, PCG, PDEA,
O ano pa? BOC, matindi. Yan ang gusto kong pamumuno. Ha? laging nasa wata. Laging nasa kote talaga. O, ito pa. O, ayan pa mga kababayan, ha? Sabi ng Bureau of Customs, sa Clark naman yan, no? Port of Clark. Pwede kayo naloka kahapon. BOC News Today. In line with the President Ferdinand R. Marcos Jr. directive to strengthen anti-illegal. Ayan. Sabi sa inyo eh. Ayan Anti-illegal, ayan. Alam nyo na. Effort the Bureau of Customs, which is ang BOC, through collection district, agay, intercepted a shipment containing 799 million worth of suspected, ayan, alam nyo na, infused cartridge, the items misdeclared pala, nabubulol ako guys as cosmetics originated from the United States. Ay, nako. And were addressed to Cebu City. Goes, mga bes. Ay, matindi ito, mga kababayan. Matindi ito. Kung nakikita nyo guys, yung sa baba, hindi ko na ipakita ng buo. Alam nyo naman. Sa YouTube, ayaw niya ng ganyan, yung mga ganyang litrato. So, dahil dito, talaga naman saludo tayo sa BOC all over the Philippines. Talagang nagtatrabaho sila ng gusto, mga kababayan, Kaya nga ang sinasabi natin, lugi ang negosyo. Lugi ang negosyo, mga kababayan. Di ba? District 14 pala ito, So, ayan guys, Collection District 14 pala. Agay. So, yun mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Well, congratulations sa ating mga autoridad na talagang nagtatrabaho sila ng husto. Sabi sa inyo, pag panahon ni Poncio Pilato yan, wala. Lusot ang mga yan, mga bes. Sa totoo lang. So, dahil dito guys, ang aking new uploads video. Totoo. Oo guys, sa panahon ni kung panahon ni Poncio Pilato yan, wala na. Lusot yan. Pero sa Marcos administration, nga kayo. Lugi negosyo nyo talaga. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.